Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga kapatid, ang tatalakayin po namin ngayon na paksa ay pinamagatang ang babae sa Islam. Ang kasama ko po ay si Dr. Muhammad Nader Ibil, ay isa pong ng Doctor of Islamic Jurisprudence. Nakapagtapos po sa pag-aaral doon sa Madinah Munawwara, Saudi Arabia sa taong 2010. Gagagalak po natin na sa panahong ito ay nandito po siya upang tatalakayin po natin ang itong mga issue laban po sa mga Muslim na babae. Na mga Muslim daw na babae ay walang karapatan sa pag-aasawa, parang binibinta ang mga babae, ang patungkol sa pamana ay kalahati lamang sa babae, ay buo sa lalaki. Sa panahon ng pagtistigo or witness, ang babae ay dalawa, equivalent sa isang lalaki. Ay maraming issue mga kapatid. So ngayon, ibigay ko ni Dr. Muhammad ang panahon para yung tatalakayin, magbigay ng introduction sa paksa na aming tinatalakay, ang babae sa Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Itong paksang ito is nakikita kong isa sa mga napakahalagang paksa at napakahalagang talakayan sapagkat ito'y napapauwi sa hadigi ng isang pamilya na yun ay isang babae o di kaya ang babae sa ating pamilya. Bago man natin sasagutin ang lahat ng mga gusto nating talakayan dito ng mga issue patungkol sa babae sa Islam, meron akong gustong iparating muna sa mga taga-subaybay natin na ilang kaalaman o pwede nating sabihin na introduction. Okay, Doktor. Unang-una, dapat po natin malaman na kapag tinuligsa natin ang babae sa Islam, kapag nagsabi tayo sa kanya na ang babae sa Islam ay ganito-ganito, ayon sa nabanggit mo kanina, na walang karapatan, ang kanyang pag-witness ay equivalent sa isang lalaki lang, samantala sa babae dalawa, ang kanyang karapatan sa pamana, o ano pa man dyan. Dapat natin malaman na kung kayo ay tumutuligsa sa babae sa Islam, ano ba inyong basihan? Saan kayo kumukuha sa inyong basihan na kung ba't ninyo tinutuligsa ang aming babae o ang babae sa Islam? Dahil dito nag-umpisa ang sabihin nating problema. O di kaya nagkakaroon sila ng maling kaisipan sa babae dahil tinutuligsa dahil nga sa kung ano ang kanilang binabasihan. Saka, Doktor, ang pagtutuligsa nila ay wala rin silang kaalaman. Wala rin silang kaalaman. Oo. Kasabay na doon. Walang kaalaman at yung binabasihan nila sa una pa man, mali na. Ayon sa kanila, ang kanilang binabasihan ay ang kanilang babae. Yun ang hindi natin tinatanggap. Sapagkat makikita natin na ang babae naman nila ay hindi naman dapat na magiging modelo natin. Sapagkat siguro mamaya baka matalakin natin ang mga ilang issue patungkol sa kanilang mga babae o babae na hindi Muslim, sabihin na lang natin. Kaya kapag ganyan ang basihan natin, hindi natin magkakasundo. Okay lang kung ang inyong babasihan ay ang babae ayon sa Biblia. Baka magkasundo pa tayo. Sapagkat ang Biblia ay maganda ang pagbigay sa ng babae. Magbigay ang pagtalaki sa babae. To make fair naman, Doktor, na supposing tutuliksaan din natin ang babae nila, basihan ang mga babae natin, our basis yung women natin, against their women, mali din sa kanila. Dahil hindi gaya sa atin. So, saan tayo babase? Kaya, babase tayo sa kaalaman. O sa nakikita. Sa nakikitang issue na ikukumpara natin ang babae sa Islam at ang babae na hindi sa relihiyong Islam. Yun ang basihan natin ngayon. So ngayon, para malaman natin, ang babae, ayon sa kaniyang paghalikha, ay talagang magkakaiba na sa lalaki. Ibang-iba na sila. Of course. Ibang-iba na. Wala sa dhakaru kal-untha. Ang lalaki ay hindi tulad ng babae. Unang-una sa, sa yung tinatawag na hormone sa babae, hindi kaya sa lalaki, magkaiba na yan. Magkaiba na. Ang babae magbuntis, ang lalaki hindi. Hindi. So very clear nga, hindi pareho. Very clear na hindi pareho. Dahil dyan, sinasabi natin na ang babae may katangiang pansarili na iba sa lalaki. Tulad ng tinatawag na pagkakaroon ng mas higit na habag sa anak. Kaya nga doon sa hadith nabanggit na sino ang dapat kong mahalin? Ang ina mo, ang ina mo, ang ina mo,
3 beses, 3 times. Pang-apat na Pang-apat, ano. ang ama mo. Ang ama. Oo. Ibig sabihin, ang ina kasi mas higit na dapat mahalin ng isang tao sapagkat ang kanyang habag sa kanyang anak ay mas higit kaysa atin na mga lalaki. Sa emotion pa lang, iba na. Sa emotion sa pa na. physical, iba na. Iba na. Oh, Iba na. lalo Oo. na ako sa isip, iba Lalo rin. kung sa isip, iba rin. Kung sa isip, ayon sa basihan na kaalaman, ang babae medyo may kahinaan sa isip. Hindi lahat, pero karaniwan. Kaya nga makikita mo, pag pupunta ka sa school, makikita mo sino ang mga best sa subject na mathematics, karamihan lalaki. Mga lalaki karamihan. Bihira lang kumukuha ng engineering na babae, ano? Bihira lang. Oo. Pero patungkol sa mga trabahong yung bang mga maliliit, Oo. sa babaeng karamihan, tulad ng pagtahi, Oo. o di kaya gawaing mga maliliit, karamihan sa babae. At saka, doktor, may mga gawain ang mga babae na hindi natin kayang, Hindi natin kayang gawin. yun lang, doktor, yung, yung anak umiiyak, 1 oras pa lang. Para ang taingan ng tatay, medyo hindi na niya matitiis. Ang 1 babae oras. parang masarap pa sa kanya. Oo. Ang iyak ng kanyang Kahit anak. 24 hours, Walang Ustad, problema sa walang problema. kanya. Oo. Dahil dito, nagkakaroon ng pagkakaiba talaga ang paningin ng Islam sa babae kaysa lalaki. Nagkakaiba sila. Kaya dumating ang Islam upang sang-ayunan ang bagay na yan. Na talagang nagkakaroon ng pagkakaiba ang lalaki kaysa sa babae. Walang problema sa isang bahay o di kaya sa isang pamayanan na walang engineer na babae o walang doktora na babae. Hindi maging problema. Pero ang malaking problema ay walang tunay na magulang. Walang tunay na ina nga siyang nag-aalaga sa ating mga anak. Yun ang pinakamalaking problema. Dahil ang labas ng mga anak, wala. Kasi, doktor, ibig sabihin na ang responsibilidad, pinakaunang responsibilidad sa ina ay to train their children. To trade judge. Bago dadalhin sa eskwelahan, Aha. ang ina mismo ang nagtuturo sa mga anak. Dahil ang tatay naman sa Islam, Oo. it's a obligatory for a man nga siya ang maghanap buhay. Siya maghanap Hindi buhay. gaya ng ibang relihiyon na ang maestra or ang nurse ng asawa nandoon sa abroad ay ang nandoon lang ang mister sa bahay at nagsusugal pa, naglalaro lang. Pero ang misis ay sa trabaho. Bawal po ito sa Islam. Yan ang umpisa ng problema. Kapag binaliktad mo. Kaya nga sa Islam, tamang-tama na dumating upang sang-ayunan ang kaugalian ng babae kaysa sa lalaki na ang babae dapat lang sa bahay upang mangalaga ng kanyang mga anak. Yun ang sinang-ayunan ng Islam. Kaya dumating ang Islam na tamang-tama sa kaugalian ng dalawang panig sa babae at sa lalaki. Yan ang babasihan natin. So, basihan natin, maliban pa dyan na, doktor, ang babasihan natin, hindi lang sa nangyayari nakikita natin, kundi sa aklat nila mismo. Sa aklat, Sa aklat din nila, basihan natin sa Biblia, at tayo mga Muslim, basihan natin ang Quran. Para sa ganun fair. Oo, para fair. Kasi kung minsan, ang ugali, behavior ng isang tao magbago-bago. Sa Amerika, iba ang mga behavior ng mga babae. Sa Pilipinas, masyadong modest tayo, moral tayo mataas ang moral ng mga Pilipina i-compare sa mga Amerikana na mga babae. Pero bago patuloy natin, doktor, dito muna tayo sa tinatawag na hijab. Kung mayroon kang idagdag sa iyong introduction, o kung wala na, dito tayo sa mga katanungan tungkol sa hijab. Sapat na yun siguro. Sapat na yun okay. ang ano natin. So ang basihan natin ngayon is yung nakikita at yung aklat ng mga Muslim, ang Quran, tinatawag na Quran, at ang aklat sa Kristiyano na tinatawag na Biblia. Okay. Dito tayo sa issue, doktor, na tungkol po sa hijab. Na ang babae daw sa mga Muslim ay kinukulong sa sarili. Kinukulong nila sa sarili. Bakit? Ang damit ay mahaba, maluag, nagtatakip ang ulo, tinatakpan ang ulo. Mayroon pang mga Muslim, pati mukha, tinatakpan. Sabi nila, talagang kinukulong ang babae. Walang kalayaan. Dahil ang tinatawag nilang kalayaan na doktor, yung babae na expose ang katawan. Na nakikita yung masailang nga mga lugar, bahagi ng babae, na kung ang lalaki ay makakita, ay iiba na ang timpla ng kanyang dugo. Yun ang gusto nila. So hindi pwede ito sa Islam. Bilang Muslim na babae, pinagbabawal po natin ito. So ano po ang inyong masasabi tungkol sa hijab? Okay. Itong hijab is isa sa kautusan ng tagapaglikha. Si Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang nag-utos nito. At hindi sino mang tao o sino mang matatawag natin na isang bansa, tulad sa Saudi Arabia, hindi sila nag-utos. O sa Middle East, hindi. Hindi kautusan na nagmula sa tagapaglikha ang Allah subhanahu wa ta'ala. At dumaan sa kanyang propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kaya itong paghijab ay utos na nagmula sa tagapaglikha. At hindi ito katang-isip ng sino mang tao na siya ang nag-utos o nanggaling sa kanya. Pati naman sa Biblia siguro makikita rin dyan ang kung paano ipinag-utos ang mamaya hijab na to. tatalakayin natin mamaya tinalakay. tungkol sa Biblia, tatalakayin po natin tungkol sa hijab. May tanong pa dito, Doktor. Ang babae sa Muslim, pag hindi siya nag-hijab, nagkakasala ba? Okay. Ha? Ang babae sa Islam, kapag hindi nag-hijab, talagang nagkakasala. Sapagkat ito ay isang malinaw na nagmumula sa batas ng Islam na pag-utos. Ang pag-utos sa Islam, kapag hindi natin sinunod, malinaw na tayo nagkakasala. So ito, kung nagkakasala siya, may possibility ng isang babae pag hindi nagsusuot ng hijab, ang ibig sabihin mga kapatid, ang hijab na tinatawag, yung pananamit sa Muslim. Okay? Pag hindi siya nag-hijab, Doktor, may possibility nga may imperno siya. Okay. Ang isang babae. Ang babae, kapag hindi nagsusuot ng hijab, mapapawi sa dalawang bagay. Unang-una, kung ito ba ang babaeng hindi nagsusuot ay nagsasabing hindi ako nagsusuot ng hijab sapagkat ito hindi obligado, malinaw na siya ay napalabas sa relihiyong Islam. Kapag sinabi niya na hindi ako naghihijab dahil ito hindi ipinag-utos kailanman, Ibig sabihin, naging kafir. naging kafir. Naging kafir. Pag sinabi niya, Dahil sinuway niya, dinalabag niya ang isang kautusan na malinaw sa banal na Quran at sa sunod ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun ang una. Pangalawa, kapag isang babae nagsasabing hindi naghihijab dahil hindi ito pag-utos. Kaya lang tamad, ayaw niyang mabalot sa ganitong uring pagnanamit. So ito'y hindi pa rin napalabas sa sirkulo ng Islam. Kaya lang gumawa ng malaking kasalanan na maaring kung doon siya mamatay hindi makapagtauba, ay maaring papasok ng impyerno o di kaya maaring pagbigyan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng tinatawag na tauba. ang ganda ng subject natin na Ustad. Ipagpapatuloy natin mamaya at subject na ito, ang babae sa Islam. Marami po mga kapatid. Maganda po itong subject na ito, ang tungkol sa babae sa mga Muslim, mga isyo, tatalakayin natin, huwag kayong alis. Babalik kami, hindi sa ilan lamang mga segundo. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Fanar Community Channel. Say, my prayer, my offering, my life and my death are for Allah, the Lord of all the worlds. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullah. Mga kapatid, dito tayo sa pangalawang episode sa paksang pinamagatang Ang Babae sa Islam. Kanina ay nabanggit namin ang mga ebidensya nagmula po sa Quran, nagmula po sa Islamic view kung ano po ang babae sa Islam. Dito naman, dahil ito ay para sa mga kapatid naming nagtatanong tungkol sa babae sa mga Muslim, magbasahin muna natin ang Biblia dahil nabanggit natin sa introduction kanina na ang babasihan natin ang Quran at ang Biblia. Okay? Tingnan natin tungkol po sa paghihijab, pananamit ng mga Muslim na tinatakpan ang ulo ng babae, mahaba. Tingnan din natin ang sa Biblia, kung mayroon bang nasulat sa Biblia tungkol po sa tinatawag na hijab. Okay, mababasa po natin mga kapatid. Kung kayo po ay mga Biblia, mayroon kayong mga Biblia, bubuklatin po ninyo sa 1 Corinthians. 1 Corinthians chapter 11 verse 5 hanggang sa 6. Sinasabi po dito, I quote, "And any woman who prays or proclaims God's message in public worship with nothing on her head," walang-wala sa kanyang ulo, "disgraces her husband. There is no difference between her and a woman whose head has been shaved." Ibig sabihin, walang diferensya. Kung walang cover daw ang kanyang ulo, walang pagkakaiba sa babaeng kalbo, shaved. No? Ibig sabihin, kung magkalbo ka na lang kung ayaw mo mag-cover sa iyong ulo. If the woman does not cover her head, she might well cut her hair. Okay? And since it is shameful thing for a woman to shave her head,
or cut her hair, she should cover her head. She should cover her head. Sinasabi dito. Dito, Ustad, very clear nga. Dito mismo sa Biblia pala, i-cover din. Pero ang problema, modern na ngayon. Ha? Pero ang sabi nila, sa mga reliyoso lang. Bakit ba? Ayaw ba tayo maging reliyoso lahat? Ang mga babae ng Kristiyano? Sino ba ang papasok doon sa paraiso? Mga madre lang ba? Ha? Kung sabigang it's moral or is decency for the mother, yung mga nuns, tawag na mga madre, covering their head at mahaba, maluag. At ito ay garantiya, isa ito sa mga garantiya nga decente or moral na pamamaraan, pananamit. Bakit ba ang mga babae sa mga Kristiyano? Bakit hindi nila gagayahin? Di ba si Mama Mary dapat ang modelo? At tingnan mo si Mama Mary sa Christianity, mga dibolto, nagka-cover ang buhok niya. Hindi siya nagpapantalon, Ustad. Pag tayo, ang mga Muslim na babae ay gumagamit ng tinatawag na hijab, pananamit sa tunay na babaeng Muslim, para bang umaasim pag nakikita nila ito, kung saan-saan man sa Pilipinas makikita nila, parang umaasim ang timpla ng kanilang puso. Pero kung ang madre, ang nagdadamit, Ustad, medyo ginagalang, ha? Parang disente. Pero kung mga Muslim ang gumagamit, ayaw ko kaya. Anong masabi mo dagdag dito tungkol po sa hijab, Doktor? Tama yan. Bago natin banggitin ang ilang talata, bumanggit ka namang ilang bersikulo o kaya mga chapter sa Biblia, bamagitin tayo sa banal na Quran. Pero bago natin banggitin ito, natatandaan ko yung isang scholar of Islam na taga Egypt. Sabi niya, nung ako'y bumisita sa isang lugar somewhere in Europe, nakita ko mga madre na nakasuot ng ganoon. Tinanong ko, sabi ko sa kanya, doon sa Madrid, sabi ko, ba't hindi ka lumalabas at pupunta sa beach na tulad ng ginawa ng mga ng babae? Sabi niya, ang ganong uri ng babae ay walang dangal. Walang dangal? Walang dangal. Oh, nako. Yun ang sabi niya. Ganon. In word, sabi niya, ang babaeng ganyan ng uri, walang dangal. Kaya sabi niya ako, iniingatan mo aking dangal. So sabi niya, yan palang babae sa Christianity. Kaya yun ang sagot ng isang babaeng madre sa kanilang pag-iisip tungkol sa hijab, tungkol sa pagsusot ng hijab. Ang totoo lang, Ustad, naabutan ko pa yung lula ko. Pag pumapasok lang sa simbahan, may takip, Ustad. May tinatakpan ang ulo, tinatawag lang belo, itim, hanggang lumiliit. Itim din, yung damit itim din, yung takip sa ulo, lumiliit, hanggang naging mamun na lang kalaki. Hanggang nawala na ngayon. Okay? Doong unang, kung naabutan ninyo mga kapatid, yung lulo ninyo, yung nag-edad ngayon ng mga gaya sa akin, kung naabutan yung lula ninyo, ay talagang disente ang pananamit. Disenteng pananamit. Sa ngayon, nagbago na. Nagbago na, Kung gustong-gusto. Ustad, kung ang babae ay halos lalabas na lahat, ang ganda-ganda sa paningin nila. Ustad, totoo, lalaki, hindi tayo maghipokrite, lalaki tayo. Pero yung kagandahan ng babae ay dapat mayroong tamang lugar, tamang panahon. Hindi pwede ang kagandahan ng babae ay public consumption. Kagandahan, pwede akong titingin sa kagandahan ng babae kahit ano pa dyan dahil misis ko siya. Kung ang misis ko. Meron ka pang reward doon. Tingnan mo ang Islam. Magka-reward. Imagine, itong ibang tinitingnan kong babae, nagkakasala ako. Kasi ang reaction, may chain reaction ito. So that's why nga, Ustad, mamaya babasahin natin ang mga statistiko sa mga lugar, bansa, nga kung saan ang mga babae walang hijab, ang dami-dami ang rape cases nila. Okay? Ito ang nabanggit sa banal na Quran patungkol sa tinatawag na pagsusot ng hijab. At kaya nga sinabi natin kanina na sino mang babae ang tutol dito sa paksang ito o di kaya sa usaping pagsusot ng hijab ay labas sa Islam kapag sinabi na hindi ang pag-utos. Ito ang katibayan, kaya sinabi natin na ito'y napalabas siya, na wala ng pananampalataya. Unang talata, dahil marami ito, magbasa na tayo ng mga 3 talata siguro. Unang-una, ang sa Suratul Ahzab 5:9, sabi niya, Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhain wa kana Allahu ghafurur rahima. Ang kahulugan sa Tagalog, O propeta, sabihin mo sa iyong mga asawa at mga anak na babae at sa mga mananampalatayang babae, ito ang point, at sa mga mananampalatayang babae na iladlad nila sa kanilang sarili ang kanilang panlabas na kasuotan. Ganap nilang takpan ang kanilang katawan ng kasuotang pantakip at balabal. Ito ay higit na maagan sa kanila na makilala bilang malilinis na mga babae at kagalang-galang na mga mananampalataya.
upang sila sa ganoon ay hindi malagay sa kapahamakan. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ang tagapagpatawad, ang pinakamaawain. Sa talatang ito, makikita na ang babae, kapag nagsuot ng tamang hijab, ay iginagalang. At hindi siya mapapalagay doon sa tinatawag na kapahamakan. Yun ang makuha natin sa talatang ito. Ustad, kahit man ilagay lang sa practical, mag-practical lang ha. Kayo mga babae ngayon nga mga Christian, testingan lang ninyo. Magdamit kayo na fit na fit, or yung sabi na leggings, or nakikita yung katawan. Okay? Dadaan kayo sa lugar kung saan ang mga lalaki. At next day, magdamit din kayo ng Islamic dress. Ustad, si Ustad Abdul Kader Abbas, nagsabi sa akin, na dahil lang dyan, may napamuslim siya na babae. Doon daw sa issue, nagtanong sa kanya, ng isang babae, bakit ba ang mga Muslim ay mag-hijab? Sabi niya, sagutin mo yan, pero sundin mo akong sasagot niyan. Pero bago dyan, mayroon akong advice sa'yo. Kung uuwi ka sa inyong lugar, magdamit ka ng pang-Christian na pangdamit. Pang-sexy sabihin natin. Pang-sexy na pangdamit. Okay. Pagbalik mo dito sa MSU, Mindanao State University, Marawi City, magsuot ka ng Islamic dress, maluag, nagtakip. At ikaw mismo ang magsabi kung ano ang diferensya. Ustad, yung bumalik na sa MSU, naghanap daw kay Ustad Abdul Kader, gusto siyang mag-Muslim. Mashallah. Kasi sabi niya, ngayon ko lang naramdaman. Iba talaga pala ang pagsuot ng siksing-siksi ka at magsuot ka ng Islamic dress. Ngayon, gusto na akong mag-Muslim. Imagine, yung babae nag-Muslim dahil lang doon. Kasi siya mismo naka-observe na ginagalang siya sa panahon nagdamit siya ng Islamic. Whereas yung nagdamit siya ng Christian style nga siksi, halos kakainin siya sa mata ng mga lalaki. Allah musta'an. So tama pala itong tinatawag na dhalik adna yu'rafna fala yu'dhain. Yun ang pinakamahigit na magaan na sila makilala at hindi masaktan, hindi mapalagay doon sa tinatawag na kapahamakan. Pangalawang talata. Sabi niya sa Suratun Nur, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Ito ang point. Wa liyadribna bi khumurihinna ala jubibihinna. Ang kahulugan sa Tagalog, itong ano lang, sabi na dito. At sabihin sa mga mananampalatayang babae na ibaba ang kanilang paningin sa pagtingin ng mga ipinagbabawal na bagay. At pangalagaan ang kanilang maselang bahagi ng katawan na ito ay malantad at sa mga ipinagbabawal na gawa. At huwag ilantad ang kanilang mga palamuti maliban lamang kung ano ang nararapat na ilantad tulad ng mukha, doon sa nagsasabing pwede ring ipakita ang mukha o di kaya dalawang kamay. Katulad ng palad o dalawang mukha. At iladlad ang kanilang belo hanggang sa kanilang dibdib. Sa kanilang katawan, mukha, liig, dibdib. Ito ang point. Ito ang punto natin na talagang dapat matakpan yung ibang katawan ng babae. So malinaw ito ang pangalawang talatang ito nagsasabing o nag-utos sa pagsusuot ng isang muslima ng tinatawag na hijab. Anong may dagdag mo? So yung kagandahan, Ustad, na maliban pa dyan, ang pagsusuot pala ng hijab ay protection. Para hindi siya mapahamak, Ustad. Kaya common sense. Kung mayroong hooligans, yung mga taong sabihin natin rapist, Ustad. Pag ang isang rapist nakakita siya sa lugar kung saan may babae, dalawang magsamang babae. Isang rapist nag-antay. Okay? Ang isang babae naka-short pant, ang sexy, ang ganda. Or example, naka-leggings. Very attractive, very sexy. Dalawang babae nagsama. Okay? Ang isang babae ay Islamic dress. Kung ako ang rapist, example lang, kung sino ang rapist dyan, sino ang uunahin ninyo? Yung babae na hindi klaro kung ano ang katawan, ano ang itsura, baka may mga piklat or pangit pa dyan ang katawan, or yung labas na labas ng katawan, saan ang unahin nyo? So, mabiktima, mismo yung unang mabiktima. So, ibig sabihin, protection po. Protection yung pagsusuot ng tamang sa Islamic dress. At saka, Ustad, sa ating pananampalataya bilang mga Muslim, pag mayroong babaeng nagtakip ang ulo at disente, pag siya ay minumulos siya ng mga lalaki, mag-react ang mga Muslim. It is our Muslim duty to rescue her. Yan. Pero kung hindi na tayo magtatanong Muslim ba yan o hindi? Basta nakadress lang siya, we are not asking Muslim ba siya or hindi. We are obliged in our religion to rescue, give her a rescue. Di ba? Pero kung babae ay sexy na sexy, tapos minumulos siya, ano pang sasabihin natin? Hindi naman siguro natin sige, bilisan nyo or gawin. Pero bagang ang puso natin, makaramdam na,
Kung sana itong babae lang ito. Oo. Kung hindi lang ganyan ang pananamit niya. Ay, Baka hindi nangyari. oo, Ustad. No? That's why maraming mga Pilipinas, sabi nila na bastos daw dito sa gitnang silangan. O, hindi man lang sa gitnang silangan, sa ibang bansa, ang mga Pilipina. saan, oo. Dahil ang mga Pilipina masyado silang... Nagpapabastos eh. Oo, sila sa sarili mismo nila. Inaakit nila, lalaki ay lalaki talaga. No? So anong maidagdag mo, Ustad? Oo. Bilang panghuli, pangatong talata, itong nagsasabi na wakarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Nang ibig sabihin dito, at manatili kayo sa inyong tahanan at huwag kayong gumawa ng nakakaakit na paglalantad sa inyong sarili tulad noong ginawa ninyo nung unang kamangmangan. Itong pangatong talata at marami pang talata. Pero siguro sapat na itong talatang ito na mabanggit natin sa pag-uutos ng tinatawag na pagsusuot ng tamang pananamit ayon sa paningin ng Islam. Mga kapatid, huwag kayong aalis. Huwag kayong aalis. Susundan lang ninyo ang aming paksang tinatalakay na ang babae sa Islam. Tatalakay namin mamaya ang statistiko sa resulta po sa mga babaeng hindi po naghihijab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.